Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, nagpalit ang eksena kay Miko na nakikipag-usap kay Hakari sa video call, ipinahayag niya ang kanyang pananabik para sa paparating na weekend raid at sabik na makita ang mga bagong kasanayan ng lahat. Pinayuhan siya ni Miko na huwag masyadong pilitin ang sarili at iminungkahing magpahinga muna kung kinakailangan. Tiniyak ni Hakari na okay lang siya at ayaw niyang magsayang ng oras sa pagpapahinga. Pumayag si Miko na magkita sila sa weekend at tinapos na nila ang tawag. Pagkatapos ng tawag ay ipinakita ni Hakari ang kanyang maamong mukha at nagsimulang umubo. Nang sumapit ang weekend ay muling pumasok si Kai at ang kanyang grupo sa dungeon at muling humiling si Kai kay Belia na ipakita ang kanyang lakas ngunit humiling si Belia ng sandata, na ikinagulat ni Kai dahil inaasahan niyang may sarili ng sandata si Belia. Ipinapaalala ni Lucille kay Kai na nasira ni Belia ang kanyang sandata noong nakaraan, naghalungkat si Kai sa kanyang bag at nakahanap ng isang tungsten rod na nabili niya noon at ibinigay ito kay Belia, bagaman nag-alangan siya pero umaasa ng isang bagay na mas mukhang espada kaya tinanggap niya ito ng may pag-atubili. Habang nagpapatuloy ang grupo sa dungeon ay ginamit ni Belia ang tungsten rod upang labanan ang mga halimaw at matagumpay na natalo ang mga ito. Humanga si Kai sa lakas nito at napagtanto na maaaring mas malakas pa siya kaysa kay Kai. Umasa siya na mapapatunayan ang kanyang halaga at hiniling kay Kai na panatilihin siya sa grupo kahit na hindi pa siya ganap na sanay sa kanyang kasalukuyang antas. Sa mga luhaang mata ay ipinahayag ni Belia ang kanyang hangarin na maglingkod kay Prinsesa Lucille at Prinsesa Silly. Natuwa ang mga babae sa kanyang mga salita at nangako si Belia na magiging espada ni Kai at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pumayag si Kai na panatilihin si Belia sa grupo at kinilala ang lakas nito sa kabila ng kanyang mabagal na kilos, at ipinahayag ang kanyang excitement na makipagtulungan sa kanya, pagkatapos ay nagpasya si Kai na subukan ang Dark Cure na kasanayan ni Belia. Sinadya niyang pababain ang kanyang HP sa halos zero at hiniling kay Belia na gamitin ang Dark Cure sa kanya. Bagaman bahagyang nakatulong ang spell na makabawi ng HP si Kai kaya't ipinaliwanag ni Barua na ang Dark Cure ay pangunahing ginagamit upang pagalingin ang mga sugat, at ibalik ang HP na sapat upang hindi mamatay ang isang tao. Nadismaya si Kai dahil umaasa siyang magagamit ang Dark Cure kasabay ng Beauty of Gluttony upang mapapahaba ang tagal ng spell. Iminungkahi ni Belia na subukan ito kaso tumanggi si Kai dahil mababa ang kanyang HP. Pinapakalma siya ni Lucille na hindi siya mamamatay kaagad kung sakaling muling mag-transform si Lucille sa kanyang adult form, ngunit bumagsak si Kai habang sinusubukang iwasan ito at muling nag-alok si Belia na pagalingin ang sugat ni Kai at pagkatapos ng pagcast ng Dark Cure, napansin ni Kai na hindi na sumasakit ang kanyang sugat. Napagtanto niyang maaaring makatulong ang kasanayan ni Belia na makatipid ng potions na nagbigay ng papuri kay Kai na ikinatuwa ni Belia. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo sa mas malalim na bahagi ng dungeon at nakasalubong nila ang isang metal golem, at naghanda sina Hakari at ang iba pa upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Ginamit ni Hakari ang kanyang ice circle na kasanayan upang i-freeze ang golem sa lugar, habang si Eri ay piniraso ito gamit ang kanyang iron cell na kasanayan at namangha si Kai sa kanilang teamwork, ngunit napansin ni Eri na ang kanyang kasanayan ay malakas na kumakain ng MP kaya't hindi siya dapat magkamali. Sa sumunod ay nakatagpo sila ng 3 Earth Golems at pagkakataon naman ni Miko at Snatch na magpakitang gilas. Ginamit ni Miko ang kanyang Dance of Illusion na kasanayan upang ilagay sa isang ilusyon ang mga Golems, habang inatake sila ni Snatch gamit ang kanyang Hedgehog na kasanayan at madaling natalo ang mga ito. Napansin ni Kai kung gaano kalakas ang kombinasyon ng kanilang mga kasanayan at nagpasya na oras na para subukan ang bagong kasanayan ni Silly. Habang patuloy silang nag-e-explore sa dungeon ay nakatagpo sila ng higit pang mga halimaw. Inutusan ni Kai si Silly na gamitin ang kanyang Song of the War Maiden na kasanayan at sinabihan sina Lucille at Belia, na sumali sa laban upang subukan kung ang kanyang kasanayan ay may epekto sa mga tagapaglingkod.
Nagsimulang kumanta si Silly na nagsummon ng isang anghel na nagbigay ng mga buff kay Kai at sa kanyang mga tagapaglingkod. Naramdaman nila ang biglaang pagtaas ng lakas at nagawang hulaan ang mga galaw ng mga halimaw, na nagbigay daan sa kanila upang talunin ang mga ito sa isang tama lamang. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Lucille kay Kai na naramdaman niyang tumaas ang kanyang kapangyarihan, bagaman hindi ito kasing lakas ng Beauty of Gluttony ay natuwa si Kai na gumagana ang kasanayan kay Silly pati na rin sa mga tagapaglingkod. Ngunit inamin niya na hindi niya naramdaman ang anumang pagkakaiba. Nag-iisip si Eri na maaaring nakadepende ang bisa ng kasanayan sa antas ng tiwala na kinadismaya naman ni Belia, gayunpaman pinalakas ng iba ang kanyang loob at nangako siyang magtatayo ng tiwala sa hinaharap. Si Belia na dati ay isang rearguard na ngayon ay nagnanais na maging isang kabalyero at paghusayin ang kanyang kakayahan sa espada, binanggit niya na mas marami pa siyang magagawa kung mayroon siyang tamang espada. Sandaling umalis si Kai at bumalik na may dalang isang bastard sword. Nabigla siya sa emosyon at nanatiling tahimik na naging sanhi ng pag-aalala ng iba kung ayaw niya ba sa espada, ngunit sa katotohanan si Belia ay labis na masaya na makatanggap ng tunay na espada kaya't napaluha siya, nangangakong gagawin ang kanyang makakaya. Sinubukan niya agad ang espada laban sa ilang halimaw at madali niya itong naputol, na ikinamangha ng lahat at ibinigay ni Belia ang mga magic crystals kay Kai na pakiramdam niya ay mas masigla na ngayon dahil may espada na siya. Nagpasalamat si Kai sa kanyang pagsisikap at si Belia ay labis na nagpapasalamat sa papuri. Naisip ni Kai kung maaaring turuan siya ni Belia ng swordsmanship at pumayag ito na nagmumungkahing na magsimula agad, gayunpaman ay kailangang umalis agad ni Kai kaya't tumanggi siya na nagudyok kay Silly at Lucille na magtanong kung bakit ayaw ni Kai ipaliwanag, ngunit ibinunyag ni Eri na magkakaroon sila ng study group sa kanyang bahay kinabukasan. Nagpakita ng selos ang mga servant girls kaya't humingi ng paumanhin si Kai at nangangakong babalik agad, nagpalit ang eksena kina Kaido at ang kanyang mga kaibigan na dumating sa bahay ni Eri, namangha sila sa laki ng bahay at maya-maya ay dumating sina Meo at Hakari sa kanilang sasakyan at lahat sila ay pumasok sa loob. Habang naglalakad ay wala silang nakikita kundi kagubatan sa unahan at nagtaka kung nasaan ang bahay. Di nagtagal napansin nila ang mga babae na sumakay muli ng kotse papunta sa bahay at tinanong ni Kai kung pwede ba silang makikisakay, ngunit itinuro ng mga babae ang isang landas para sa mga lalaki na kinadismaya nila dahil sa prospect ng paglalakad. Pagdating nila sa bahay ni Eri ay sinalubong sila ng mga babae at nagkomento si Hakari kung gaano kaelegante ang bahay. Nagpasalamat si Eri at ipinaliwanag na ang kanilang bahay ay isang dojo na itinayo para sa mga henerasyon upang balansehin ang isipan, techniques at katawan. Binanggit niya na mayroong isang dojo para sa pagpapatibay ng kasanayan, isang talon para sa peaceful na pag-iisip at isang hardin para sa pisikal na pagsasanay. Idinagdag pa niya na ang burol ay perpekto para sa pagpapalakas ng pisikal na lakas na ginagamit niya araw-araw. Nang sa wakas ay dumating ang mga lalaki sa bahay, sila ay lubos na pagod at sinabi ni Eri na oras na upang simulan ang kanilang study session na ikinadismaya ng mga lalaki dahil umaasa sila ng pahinga at dinala sila ni Eri sa dojo, na ikinagulat ng mga lalaki dahil inakala nilang pupunta sila sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag ni Eri na hindi sapat ang laki ng kanyang kwarto para sa lahat, at maaari siyang mag-practice ng kanyang spear techniques sa dojo kung siya ay mawalan ng focus at iminungkahi rin niyang bisitahin ang talon, kung sila ay nahihirapan na tumigil sa pag-iisip ng wala sa lugar. Naging mapagduda ang mga lalaki at napagtanto na malamang si Eri lamang ang gagawa ng mga ganitong bagay. Nagumpisang umupo ang lahat para magsimulang mag-aral at nais ni Kai na umupo sa tabi ni Karaji, ngunit puno na ang upuan kaya't inimbitahan siya ni Eri na umupo sa tabi niya. Nakaramdam ng kaunting selos si Karaji nang makita silang magkasama. Ngunit humiling si Hakari kay Karaji na turuan siya at inisip ni Kai na mahusay ang gagawin ni Karaji sa pagtuturo kay Hakari, dahil palagi siyang maalaga at mabait. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan sa background at sinasabing kilalang-kilala niya si Karaji at Kyukito, na nagresulta sa pagseselos ng ibang mga babae ngunit nilinaw niya na sila ni Karaji ay matalik na magkaibigan lang mula pagkabata. Pagkatapos nito ay nahirapan ang mga babae na mag-focus sa pag-aaral kaya't iminungkahi ni Eri na pumunta sila sa talon, nag-alinlangan ang mga lalaki dahil taglamig ngunit pumayag ang mga babae sa ideya, dahil nakita ng mga kaibigan ni Kai ang excitement ng mga babae ay nagpasya silang sumama. Sinuri ni Kaido si Karaji na siniguro sa kanya na okay lang siya,
at hindi maiwasan ni Kai na mapansin kung gaano siya ka-cute sa basang damit. Nagpalit ang eksena sa lahat na umaalis mula sa bahay ni Eri sa gabi. Sina Shinji at Hayato ay nagreklamo na nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang natutunan dahil sa malamig na talon, habang sinabi ng mga babae na nag-enjoy sila at iminungkahi na gawin ulit ito. Napansin ng mga lalaki na mas naging maganda ang samahan ng grupo kaysa noong umaga at natuwa si Kai dahil dito. Kinabukasan ay nalaman ni na Lucille at Silly na nag-enjoy si Kai sa talon imbes na mag-aral. Kinumpirma ito ng mga babae at binanggit na ang kasiyahan nila ay naglagay sa kanila sa magandang kondisyon ngayong araw. Binanggit ni Hakari na maaaring maabot na nila ang ika-10 palapag sa ganitong bilis at naiinis ang mga tagapaglingkod na ang iba ay nag-enjoy habang sila ay naiwan. Determinado si Lucille na patunayan na kaya niyang maging mas kapaki-pakinabang kaysa kina Eri at ang iba pa, at lahat sila ay umalis na. Habang naglalakbay ay sinabi ni Miko kay Hakari na huwag masyadong pilitin ang sarili, ngunit binanggit ni Hakari na nag-e-enjoy siya sa mga nagdaang araw at umaasang magtatagal ang mga ito. Ibinunyag din niya ang kanyang hangarin na maging isang bayani. Biglang nakaramdam si Sophie ng mga halimaw sa unahan at nakasalubong nila ang 2 silver orcs at isang lizard man. Inutusan ni Kai si Sophie na kantahin ang War Maiden song at na nagbigay ng buff sa lahat. Pinatay ni Hakari ang lahat ng halimaw gamit ang kanyang ice circle at habang inatake ni Perua ang lizard man at sina Eri at Kai ay tinalo ang silver orcs. Mas maraming halimaw ang lumitaw at natalo ni Namiko at snatch ang mga ito gamit ang pinagsamang atake. Si Eri ay lumaban din sa ilang halimaw at habang sina Kai at Belia ang humarap sa natitira, pagkatapos talunin ang lahat ng halimaw ay nagulat si Kai sa kung gaano kadali na natalo nila ang mga halimaw sa ika-9 na palapag. Naiinis si Lucille na wala siyang nagawa at ipinahayag ang kanyang hangarin na maging kapaki-pakinabang din. Pinakalma siya ni Kai at pinakain ng magic crystals ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod at umaasa si Hakari na magpapatuloy pa ang kasiyahan nila tulad nito. Narating ng grupo ang hagdan patungo sa ika-10 palapag at nagtanong si Kai kung dapat ba silang magpatuloy, ngunit sabik na pinangunahan ni Hakari ang daan at gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak. Napansin ng iba ang dugo na lumalabas sa kanyang bibig at si Miko, na may mga luha sa kanyang mga mata ay desperado na sinubukan na gisingin si Hakari. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.